Okay ito mga sir, mayroon tayong Rider JFI na gagawin mga sir. Magdadaon tayo ng makina kasi yung kanyang tresera ay kapag nakakabyo ka sa tresera, nawawala-wala na parang ganito. Pandali mo nga muna. Yan, kinakalasan ni Kapiling kasi dito ako sa La Union mga sir. Dito ako ngayon sa kabilang shop sa La Union mga sir. Check mo yung spark plug. Ba, pumaputok-putok pa. Babakper pa. Tapos cambio mo. Tapos apakan natin yung preno. Okay, naka-premier yan ha. Okay, ayan, di mapigilan ng preno. Tapos dos. Ayan. Segunda. Okay, meron din. Tapos tresera. Okay. Ayan. Walang indicator. Minsan nagkakaroon siya ng cambio, minsan nawawala-wala. Kasi tinistig ko to kanina, pinatakbo ko. Naglulos yung tresera. Tapos ang sabi ng mayari, kapag once na nakatresera na siya, bigla na lang siyang uugong bigla, parang babalik sa neutral. Yun yung problema niya. Tapos pinagawa na to, ayun nga, kakapagawa nga lang to eh. Kasi nakikita naman sa ilalim sa makina niya, may mga mga gasket sealant. Kaya okay, patay mo na, i-down natin yan. May problema yan sa gear. Wala yan dito sa may side. Ang problema niyan nasa mismong gitna o yung mismong gear sa loob, yung tresera yung may problema dyan mga sir. Kaya i-down natin to. Rider J Suzuki ito mga sir. Yan, kakalasin muna natin, ibababa muna natin yung makina niya. Ito na mga sir, na-down na natin yung makina. At ito yung wawalwalin natin. Yan, medyo madali lang itong magkalas ng makina mga sir. Dito ni-click, pag ihiwalayin mo pa yung chassis. Ganoon din naman to, kaso nga lang ito, 3 tornilyo lang. Hawakan mo lang yung makina, tatanggal mo na siya. Basta matanggal mo yung fairings dito sa unahan, pwede mo na tanggalin yung makina. Ito yung wawalwalin natin. Okay, ito, naisampa ko na sa aking patungan. At ito, kaka-overhaul lang ito mga sir. Sariwa pa yung kanyang sealant sa gitna. Mga ilang araw lang yata ito. Tapos ayan yung gasket nya, ito na siya. Kasi nga mahirap kasi maghanap ng pisa nito, lalo pag sa probinsya. Kaya ito, sisimulan na natin tatanggalin. Kapag once na magtatanggal kayo nito mga sir, napaka-importanting step by step kayo. Unahin nyo rito, sa aggregate nyo, habang kinakalas nyo yan, double check nyo yung mga pesa kung saan pa yung nakalagay, kasi may mga parting maliliit dito na number 1 yan sa importante. Kapag wala kasi yun, maaring hindi nyo matapos or ma-assemble yung motor kasi magluluko-luko yan. Kaya check natin to, tingnan natin kung may kulang or kung ano yung ginawa rito, kung may tama ba o yung may mali. Kaya sisimulan natin to. Dito tayo magsisimula sa sa taas, tapos side by side. Okay, ito mga sir, nakalas ko na yung makina. At ang nakita ko lang na problema nito mga sir, ito yan, ito yung dito sa may kick shop natin dito. Kaya siguro hindi makapagkambyada dahil bumabara, kasi ito kasama din yan. At bumabara yung spring sa sa gear. Buti nga walang kinayod. Papansariwa pa yung kanyang mga sealant, ibig sabihin mga kailan lang itong nabuksan. Yan, yan yung mga pisa nya. Tapos ugasan natin mabuti yan. Double check natin yung mga ibang mga butas. Yan, ibibilang mo natin ng pisa na itong mga sir. Yan, lahat dito mga sir may mga gasket.
Yan, tapos yung kanyang oil filter, ayan, nasira kaagad. Tapos ito yung nilagay sa gasket sa magneto. Ayan, bago naman to, kaso nilagyan pa rin ng gasket. Ang pangit yung sa ganito, pagka once na nabarahan yung yung daanan lang is maaaring masira yung camshaft, rocker arm, ganyan. Yan, goods naman yung mga gear, walang problema. Bearing, wala rin problema. Yun lang yung nakita ko. Tapos may mali lang na na hindi tama yung pagkakalagay dito. Yan, hugasan muna natin to, tapos assemble natin, tapos bili tayo ng pizza. Okay, ito mga sir, assemble na natin yung makina ni Rider J. Itong gasket na ito mga sir, ito lang yung mga yung mga pansamantala kung wala tayong mabili. Yan po yung ginagamit natin. Pero papalitan na natin yan dahil bumili na tayo ng overhauling gasket. Yan, pan shooter. Binili ko pa yan sa Dagupan mga sir, kasi dito sa Go wala po tayong mabiling pisa ng Rider J. Na-assemble na natin to. Tapos yung nandito mga sir ay pinahinang natin ulit. Tapos ayan, in-applyan ko pa rin siya ng ng steel epoxy para sigurado. Ayan. Tapos yung problema ko pala din mga sir, yung isang parts ng kick holder, yung kick shaft natin wala tayong mabili kahit saan. Kaya ginawa ko ng paraan yun para mailagay natin at mabuo na to, kasi kung hihintayin pa natin yung order natin mga galing Maynila, naku, baka buwan pa. Ang hirap pa naman maghanap ng pisa ng ng Suzuki mga sir. Okay, assemble na natin to. Okay, yan mga sir, naibalik ko na yung gear dito sa Rider J. Yung transmission niya, hindi po kayo dyan mahihirapan sa uli or magbalik dyan. Dahil pag tinanggal nyo naman yan, hindi naman po yan kumakalas-kalas yung mga gear. Ang tatandaan nyo lang dyan, yung pin ng shifting gear. Kaya tatandaan nyo na lang dyan. Kung ano yung pagkakatanggal nyo, dapat ganun nyo din dapat ibalik. Dahil magkakatalo po yan dito. Ito mataas to, ito mababa. Kaya yung pin, hindi siya pantay. Mataas, saka mababa. Dito kayo magbasehan lagi para kung sakali makalimutan nyo ay hindi kayo uli magkakalas. Tapos ito na yung nabali, ginawan ko na ng paraan yan, pinahinang natin saka in-epoxy para sureball na sureball, kasi wala tayong mabili. Yan yung nagpatagal sa atin. Tapos piston ring, pati pin pinaltan din natin kasi nakita ko may gas-gas, pero yung block niya mga sir walang gas-gas. Kaya ito, assemble natin. Lalagyan natin ng beta gray yan. Dapat huwag masyadong makapal, yung saktong-sakto lang. Para hindi babara. Okay, lagyan mo ng beta gray yun. Basta huwag lang makapal para mapagsamahan natin to. Kapag ka nagkakalas naman kayo nito mga sir, pagka kayo ang nagkalas, tatandaan nyo lang step by step yung head, tinanggal nyo dyan, segregate nyo lahat ng mga pisang maliliit ng head. Pag samasamahin nyo yan, part ng magneto, ibukod nyo uli lahat ng mga tinanggal yung tornilyo pinakanggan doon sa pinakamaliit, ibukod nyo uli yun. Tapos sa part ng clutch, ibukod nyo din pati mga tornilyo nya para hindi na kayo mahirapan kung sakaling magsasauli kayo. Huwag nyo lang madaliin kasi hindi naman tayo totally nagmamadali. Iniiwasan natin yung back job, lalo na sa part ng loob ng makina. Halos lahat kakalasin nyo na naman, magbaback to zero na naman kayo. Kaya dapat isegregate nyo na lang para hindi nyo makalimutan. Tira kayo last tong kasi goods naman yan, wala naman problema yan, kaya di natin kinalas na yan, nilinisan lang natin yan lahat yan. Okay, lagyan mo natin ng beta gray.
Eto, napagsama na natin yung dalawang crankcase. At binabalik na natin yung tornilyo nya. Sa tornilyo nya mga sir, napaka-importanting binubukod nyo na para in case na ibalik nyo na siya, hindi na kayo mahihirapan. Yan. Tapos yung dito, meron din ditong tornilyo din dito. Maliit. Tapos dito, dalawa. Okay. Kaya dapat naka-segregate na yung mga tornilyo ng crankcase, tornilyo ng magneto, tornilyo ng part ng clutch housing, tornilyo ng crankcase, dapat nakabukod-bukod na para in case na ibabalik nyo na siya, hindi na kayo mahihirapang maghanap kung saan nyo pa hanapin yung tornilyo kapag once na nagkahalo-halo. Medyo doon na kayo matatagalan din uli. Kaya dapat sinasegregate nyo na kaagad. Ito na natin, tapos unahin natin ibalik yung clutch housing nya, yung clutch housing part doon. I-lace mo yan ito. Ayan. Ito yung mga ingat-ingatan yung mga sara na dapat ano yan, hindi mawala kasi hindi nyo mabubuo yan kapag once na yung mga pin na malilit dyan at nawala, hindi nyo na maibabalik. Baka matatagalan kayo, bibili pa kayo ng pisa. Diba? Baka mo. Yeah. Yan, dito mga sara meron siyang guide. Dapat tingnan nyo yan. Guide saka guide. Yung timing mark. Break na natin yung cover. Tapos isusunod natin yung piston ring saka yung block. Tapos magneto saka head. Yung isusunod natin gagawin. Ayan, bago yung piston natin mga sir. Saka yung ring, pati pin. Okay, assemble natin. Pati piston pin natin, pinalan din natin. Ayan, lalagyan natin. Para ma-assemble na natin to at maisalpak natin sa chassis nya. Yung gap ng ring natin mga sala dapat ipaikis nyo. Sa taas, sa baba. Tapos yung gap ng oil ring natin dito or doon. Kahit na magkalapit lang yun. Basta yung pinaka-importante yung dalawa. Yung wiper saka yung pressure ring dapat yung magkalayo. Ito na, bago. Tapos yung dowel natin, huwag yung kakalimutan, dapat mayroon yan para hindi ma-deform or hindi magasgas yung ating piston or yung block. Kasi pag wala yan, ma-deform yung block natin, doon na magsisimula yung gasgas kaagad ng block saka yung piston. Namin ang motor. Eto mga sir, sa timing naman tayo. Kapag magta-timing kayo nito, magneto lagi. Ano yan? Ito. Yan, buhit na yan. Tapat nyo rito.
Tapos ito. Para pag pinandar natin, start siya kaagad. Ayan, so natin yung filter oil. Dahil nasira kasi yung filter oil nya. At local din, kaya bumili tayo ng original. Ayan, start na lang. Tapos isasampahan natin to sa kanya chassis mga sir. Para makatestingan natin mga paandar. Ito na mga sir. Ilagay na natin yung makina sa chassis nya. Ayan. Ayan, maya papaanday na natin. Testingan natin kung pipitaw pa rin yung ano nya. Tresera. Tapos kung mag-windick pa. Ayan, lagyan natin ang langis. Ito yung pinakamahirap mga sarap. Pag gagamit kayo ganito, dapat hindi masyadong sobrang higpit. Tulad dito, ayan. Dahil nga lustre na rito, kinailangan natin ba siyang vice gripping kasi hindi matanggal. Mas maganda pa rin yung ano. Kasi pang forma lang naman yan. Hindi naman yan talagang total yung pang ano, pang matagalan. Okay, salin na natin. Ikarga na po yan. 700 yung ilalagay natin kasi 650 lang yung kanyang oil pero dahil nga binaba natin yung makina kaya 700 yung ating gagamitin for ilalagay. Ito wala. Okay, testing natin. Mainit dahil walang tambutso. Diyan din natin makikita kung may usok ba yung motor o wala. Okay, balik mo natin yung tambutso. Ayan. Ganyan yung gagawin din natin kapag once na meron tayong binabong makina. Pinapaandar muna natin nang walang muffler para makita natin kung may usok pa ba siya or wala. Kasi minsan umuusok dahil sa tambutso. Ngayon, pinaandar natin nang walang tambutso. Ayan, wala siyang usok. At lahat ng gear mula primera hanggang kwarta tinesting natin, okay naman siya. At ngayon ibabalik natin yung putres, tambutso, tapos patatakbuhin natin. Okay, testing muna natin patakbuhin bago natin ibalik yung clearings nya dito. Ayan.
Testing mo sa kalsada. Bago natin ibalik yung clearings, testing muna natin sa kalsada. Yan, pati yung wave na yan, overhaul din natin yan. Okay. Ito ko lang sa gilid. Okay. Tuloy ang patakbo ah. Yeah. Nalubong mo yung one way. Ay, ano pala, two way pala. Sa gilid po. Ha? Okay na? Ha? Nata na eh. Sige, balik mo na yung clearings. Balik mo na yung clearings. Yan, goes na daw. Dito lang daw nung dati na ano, nawawala yung tresera niya. Ito na, nabalik na natin yung clearings niya kasi okay na yung unit o yung motor. Pwede na itong makuha at ito, i-deliver na natin ito sa may-ari. Okay, tahimik na. Tapos primera, segunda, tercera, kwarta. Yan, wala na idadagdag kasi hanggang kwarta lang yan mga sir. Okay. Ayan, dito na nagtatapos yung ating video sa Rider J mga sir. Like and share na lang din po mga sir at saka pa-subscribe na rin. At saka pa-follow na rin sa ating Facebook page GMK Motor Shop, ay GMK Moto Vlog mga sir. Shop pala yung yung GMK Motor Shop. Yan po yung shop sa Maynila mga sir. Okay, dito na po yung natatapos yung ating video. Maraming salamat mga sir. Ingat sa pag-repair ng motor niyo po.